Breaking news po kani-kanina lang. Department of Foreign Affairs on reports that former Ako Bicol Party List Representative Saldico has been arrested. Pero ang sabi nila, we have no information for now. We are waiting for report from our embassy but none as of now. We will provide an update as soon as the information becomes available. Yan po ang sabi ng GMA News. Pero mas breaking news po ito. Dahil kani-kanina lang, sabi din ng GMA News, Zaldico has been detained in Prague, Czech Republic, according to President Bongbong Marcos. So galing na po mismo kay Presidenteng Bongbong Marcos ang balita. Sabi po niya sa kanyang page, nahuli na si Zaldico. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. We will keep the public informed as developments unfold. Oh, mga DDS, ano na naman kayo ipapakalat yung balita? Ngayon, nahuli na si Saldico, hindi ba inip na kayo? Kesa ang sinasabi nyo hindi huhulihin yan si Saldico para hindi na makapagsalita dito ng personal. Hahayaan na lang ng Philippine government na lalaboy-laboy sa labas ng bansa si Saldico para wala siyang chance na patunayan na totoo yung kanyang mga aligasyon tungkol kay President Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez at doon sa kanyang video expose. O, kita nyo na? Kung natatakot si President Bongbong Marcos dahil siya ang sinasabi niyong utak ng korupsyon, pababayaan niya na rin yan. Hindi na nila pupursigihin na mahuli si Saldico. Yan, andyan na. Nahuli na. Pag-uusapan na lang kung kailan siya makakabalik ng Pilipinas. At diyan, malalaman natin, totoo ba na siya yung lumabas sa video? Totoo ba yung kanyang mga pinaparatang? At kung totoo ang paratang niya, patunayan niya. Ito na ang tamang pagkakataon para patunayan niya. Para once and for all, matigil itong mga DDS. So aabangan po natin yung bagong yugto sa buhay ni Saldico. Ang pagkakatakip sa kanya sa Prague, ang pagbalik sa kanya sa Pilipinas, at kung paano niya lulusutan yung mga kasinungalingan niya. So, ngayon na huli na si Saldico, ano kaya ang pakiramdam ni Harry Roque? Dahil hindi nga ba at nakipagkasundo na ang Pilipinas sa Interpol at ang balita ko ay nabigyan na ng red notice itong si Harry Roque. Pero malakas pa rin ang loob ni Harry Roque dahil hindi daw siya mahuhuli. Well, tingnan natin kung si Saldico nga nahuli. Ikaw pa kaya? So dun sa mga nagbabalak na tumakas sa batas at mag-apply ng asylum, mag-isip-isip kayo. Mas maganda siguro umuwi na lang kayo ng Pilipinas, harapin niyo yung mga kaso nyo. And talking about asylum, nabalitaan po natin na itong si Eloy Bugris ay mukhang magfa-file ng asylum kung nasaan man siyang bansa nandun. And I think nasa Dubai siya. At para rin siyang sila Harry Roque, parang hindi magpapahuli ng buhay. So ang balak niya mag-file ng asylum. So dapat bilis-bilisan mo na, Eloy. At baka bago ka pa mabigyan ng asylum na ibalik ka na sa Pilipinas. Si Eloy Bugris po kasi ay isa sa 3 pinakakasuhan sa kanilang pagpapakalat ng fake news na si President Bongbong Marcos di umano ay may sakit na colon cancer at ito ay nasa 4th stage na, pero napatunayan naman na sila ay nagpapakalat lang ng fake news. Tapos sasabihin ng isa dyan, sino ba nagsabi nito? Si Rowena Guanzon ba? Na ano na ba daw ang nangyayari sa Pilipinas? Martial na ba? Dahil pinaghuhuli na daw at kinakasuhan yung mga bumabanat sa gobyerno, lalo na kay President Bongbong Marcos. Yan po kasi ang pinakakalat ng mga DDS. Ang totoo naman po niyan, okay, meron tayong freedom of speech, pero hindi po yan absolute. Meron pong hangganan lahat ng freedom. Freedom will never be absolute. So, sige, abangan din natin. Eloy Bugris, kung si Saldico nga, nahuli. Ikaw pa kaya? Tinan mo si Jack Argota sa pagpapakalat ng fake news. Tinuluyan, kinasuhan. Isa pa, si Kiko Barsaga. Hindi ba tinuluyan din at kinasuhan ng cyber libel? 8 counts po yan. Pero yung mga DDS, pinalalabas
na si President Bongbong Marcos daw ang nagpahuli kay Kiko Barsaga. Yan din ang sinabi ni Barsaga. Pinahuli daw siya ni President Bongbong Marcos when in fact, ang nagkaso po sa kanya ay si Mr. Trason. Hindi po ba a few months back, may sinabi itong si Barsaga tungkol kay Enrique Rason? Dinimanda siya. So, yan ang resulta. Pina-aresto siya. At wala pong kinalaman si President Bongbong Marcos dyan. Pero siyempre, lahat po gagawin ng paraan ng mga DDS para ibalik kay President Bongbong Marcos lahat ng sisi. Ang tatapang nyo kasing maghahamon, ang tatapang nyo magbabanta sa ating gobyerno, pero kapag nasukol kayo, nahuli kayo, sasabihin nyo freedom of expression, freedom of speech, o di para kipag nagkaroon tayo ng cyber libel law, kung lahat naman pala ay pwedeng sabihin. So doon po sa mga nagbabalak na hamunin ang gobyernong ito, ang magpakalat ng fake news tungkol sa ating presidente, daw na po kayo. Dahil seryoso po ang gobyerno na huliin itong nagpapakalat ng fake news. So sige pa, maghamon pa kayo, magbanta pa kayo, at siguradong may kalalagyan kayo. And speaking of pagbabanta, ito na naman si Baste Duterte. Nabasa niyo ba noong mga nakaraang araw kung ano yung kanyang sinabi dun sa kanilang event sa Rage? Nung sa tindi ng galit ni Baste Duterte habang siya ay ngumunguya, ito ang kanyang binitawang salita. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Hoy, teka muna. Hindi ba pagbabanta ito? Sa bagay, sino ba ang kapatid ni Baste? Di ba si Sara Duterte? Tandaan nyo yung sinabi ni Sara Duterte na I imagine myself cutting his head. Na-realize ko, toxic na, di ba? So, itong pamilyang ito, ang hilig magbanta. Yung isa, puputulin daw ang ulo ni President Bongbong Marcos. Yung isa naman, ang kailangan lang daw nila ay ang ulo ni Bongbong Marcos. Ito bang pamilyang ito ang gusto nyong mamuno sa ating bansa? Mga DDS, mag-isip-isip kayo. Kapag naging presidente ang isa sa kanila, dahil ang balita natin, kung hindi makakatakbo si Sara Duterte, si Baste daw ang tatakbo. Magkakaroon tayo ng government of hostility and violence. Yun ba ang gusto ninyo? Sa bagay, hanggang banta at paghahamon lang itong magkapatid na to. Saan ba sila magmamana? Kundi kay Rodrigo Duterte. Di ba ang yabang-yabang pa ni Rodrigo Duterte nung hinamon niya ang ICC na magpunta na rito at hulihin siya, imbestigahan na daw siya at baka hindi na siya abutang buhay. Hindi pa siya nahuhuli. Sisipain daw niya itong mga taga-ICC. O ngayon, hindi nga siya makaharap nung kanyang hearing . So, ganyan din yung mga anak. So, itong magkakapatid na to, hanggang banta lang. Hindi ba't nagbanta pa nga itong si Sara Duterte na ipahuhukay niya ang labi ni Apo Lakay at isasaboy niya sa West Philippine Sea? Tapos ito nga pupugutan niya ng ulo, si Bongbong Marcos. So, ulo pa rin ang nasa isip nitong si Baste Duterte. Na isang ulo lang daw ang kailangan nila at yan ay ang ulo ni Bongbong Marcos. Nakita nyo na? Ito mga to ang gustong mamuno sa ating bansa. Anong klaseng governance ang gagawin nila? Magkakaroon na naman ng patayan left and right? EJK, war on drugs, summary execution? Hindi na po pwede yan. Hindi na po papayag ang taong bayan na meron pang isang Duterte na maupo bilang presidente dahil alam na natin, nakita na natin kung ano ang intensyon nila. Hindi po ganyan ang mga Pilipino. Hindi po ganyan ang ugali natin mga Pinoy. Pero ewan ko ba, mula nung naupo si Digong bilang presidente, na bago na po, lalo na yung isipan ng mga DDS, na wala na po yung tinatawag na GMRC, pwede na mambastos, pwede na magpakawala ng mga rape jokes, pwede nang tawaging stupid God ang ating Panginoon Diyos, pwede nang pumatay, pwede nang walang due process, pwede nang lahat ng kasamaan, pwede nang gawin. So, magtagumpay naman kaya itong si Baste Duterte na makuha ang ulo ni President Bongbong Marcos? Dahilan kasi ni Baste Duterte, kahit pinahihirapan kami, okay lang. Politika lang yan. Tapos, Marcos lang yan. Alam naman natin sa tatay pa lang yan, kawatan. Mas mabuti na siguro yung kawatan kaysa mamamatay tao. Dahil kung sinasabi mong sa tatay pa lang, kawatan na, ang tatay ninyo. Hindi nyo maikakailayan. Dahil galing mismo sa tatay nyo na siya ay murderer. Self-confessed murderer. Mamamatay tao. At hindi nyo na mababawi yan
dahil mismong tatay ninyo ang nagsabi. At may bagong hamon itong si Baste Duterte. Natandaan nyo nung sumipot si Ramil Madriaga sa House Justice Committee at nung sinabi niya, sinabi ni Ramil Madriaga na sinabi ni Digong na ang paborito niyang anak ay si Sara Duterte na siyang dapat pumasok sa politika, wag si Pulong, wag si Baste, dahil yung isa daw ay baliw, yung isa ay bading. Ang linaw po sinabi ni Ramil Madriaga na sinabi yan ni Rodrigo Duterte. Pero kailangan i-twist ni Baste at i-edit yung sinabi ni Ramil. Dahil ang sinabi niya, bading ako, sabi ni Madriaga. O hindi ba ang layo naman, ang sinabi ni Ramil Madriaga, sinabi ni Rodrigo Duterte. Ang sinabi naman ni Baste, sinabi ni Madriaga. Hindi ba magkaiba yon? So, naghamon siya. Sabi niya, kung gusto mo, suntukan na lang tayo. No holds barred. Okay na sana. Di tumigil na siya doon. Ang hilig naman niya maghamon Pero, dinamay niya ulit si Torre nung sinabi niyang, isama mo pa si Torre at si Bangag. Nako naman, alam niyo, lumang-luma na yung Bangag na yan. Hindi ba dapat tumingin muna kayo sa salamin para makita nyo kung ano talaga ang itsura ng Bangag? Ang dami ko ngang nababasang comment Pinagbibintangan daw ang pamilya Marcos, si President Bongbong Marcos at ang mga anak, na bangag, na mga adik. Pero bakit daw ang simptomas nakikita sa mga Duterte? So, nagyabag na naman itong si Baste Duterte na kapag may kumasa naman, nababag ang buntot. Sa bagay, style po ng magkakapatid yan hindi ba si Sara Duterte naghamon din ng bloodbath para daw malaman ng taong bayan yung mga ebidensya ng defense at ng prosecution? Tapos biglang nabahag ang buntot at hindi na sumipot sa kanyang hearing. So sa tingin ninyo, maniniwala pang taong bayan kay Baste na hinabol niya itong si Madriaga ng suntukan at isama mo pa si Torre at si Bangag. Nung nabahag nga ang buntot ni Baste nawala nga yung angas niya dahil puro batikos ang tinanggap niya sa taong bayan. Ito na naman, maghahamon na naman. Paano kaya kung kasahan na naman siya ni General Torre? Huwag na natin isama si President Bongbong Marcos, may edad na po yan. Dapat ang hinahamon ni Baste yung kaedad niya. So tama na yung mga paghahamon at pagbabanta. Harapin nyo na lang yung dapat nyong harapin. Hindi nga ba itong Rage Coalition na tinayo ni Baste Duterte ay para daw panagutin ang mga sangkot sa korupsyon? Nag-credit grab na naman sila. Gusto nilang palitawin na sila ang susugpo sa korupsyon, na si President Bongbong Marcos ang nagsiwalat. At ano ang magagawa nila Baste? Panahon pa nga ni Digong, wala siya nagawa aminado si Digong na nung panahon niya, talamak ang korupsyon. Si Baste pa kaya may magawa? Well, sa bagay, yan ay kung manalo ang mga Duterte sa darating na eleksyon. The way things are going, malabo na po si Sara Duterte. At kung ang ipapalit nila si Baste, ay, mas malabo po yan. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnina.